Iyo, Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagkatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupulong sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay mo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa iyo. Alam naming Diyos na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihahandog namin ang lahat ng bagay na ito, at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Nakakaupo na po tayo. Sa ating pong huling awiting espiritual, sa page 309 po, page 309, God's Decrees. Po, 309. God's decrees sing. Sovereign ruler of the skies, ever gracious, ever wise, all my times are in thy hand, all events at thy command. His decree who forms the earth, fix my first and second birth, parents' native place and time, all I pointed were by him. He that formed me in the womb, he shall guide me to the tomb. All my time shall ever be ordered by his wise decree. Times of sickness, times of health, times of penury and wealth, times of trial and of grief, times of triumph and relief. Last stanza. Times that tempt us far to prove, times you taste the Savior's love, all must come and last and end, all shall please my heavenly friend. Plagues and deaths around me fly, till he bids I cannot die. Not a single shaft can hit, till the God of love sees fit. Amen. Muli ngayon pong umaga sa pag-aaral, pakikinig po natin ng salita ng ating Panginoong Kristo. Ating pong muling tawagin ng ating mga ngaral, si Pastor Norman Millares.
Magandang umaga sa ating lahat muli, mga kapatid. Happy Lord's Day, Happy Christian Sabbath. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Dalawang talata ang ating babasahin bilang ating teksto. Una muna sa Acts chapter 20, then susunod sa Colossians chapter 2. Acts chapter 20. Basahin natin ang verse number 21. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. King James Version, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Colossians chapter 2, please, in verse number 6. Colossians chapter 2, verse 6. The Bible says, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. May God bless the reading of His Word. Repentance and faith. Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Manalangin tayo, muli tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan, soberano, kataas-taasan sa lahat. Muli namin kayong pinupuri, sinasamba, niluluwalhati. Kaming lahat ay naghahandog ng papuri at pasasalamat. Karapat-dapat kayong paglingkuran. Maging kagalakan namin ang sumamba at maglingkod sa inyo. Kaming lahat ay inyong puspusin ng banal na Espiritu upang ang pananambang ito ay sa Espiritu at hindi sa laman. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng mga karamihan na nakikita ninyo sa amin, hinihiling po namin na inyo pong hugasan at linisin sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Panalangin namin, O Diyos, na bigyan niyo kami ng kaliwanagan. Maunawaan namin ang mahalaga niyong mensahe sa tulong ng banal na Espiritu. Makita namin ang aming tunay na katatayuan o kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Ilantad niyo po ang tunay na nilalaman o anyo ng aming mga puso. Makilala namin ang aming mga sarili. At lubos din po namin kayong makilala at ang iyong anak na si Jesucristo. Pagpalain niyo po ang mensahe, gamitin niyo po sa kaliligtas ng mga makikinig na hanggang ngayon ay nasa kadiliman pa at wala pang pag-asa ng kaligtasan, naway makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo at kilalanin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang mensahe, pagpalain niyo po ang mga makikinig, pagpalain niyo po ang iyong lingkod. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. Repentance and faith. Para maligtas, kailangan nating magpasakop sa kanyang mga tuntunin, sa mga tuntunin ni Jesus Christ. Kung walang pagpapasakop sa mga tuntunin ni Kristo, walang tunay na kaligtasan. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 55, verse 7, talikuran ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip at bumalik siya sa Panginoon at maaawa siya sa kanya. Yan ang isa sa mga tuntunin o utos ng Diyos. Yaong mga hindi sumusuko sa setro ni Kristo at hindi inuluklok siya sa kanilang mga puso at buhay, gayunpaman ay iniisip na sila ay nagtitiwala o kaya sumasampalataya sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. Yan po yung mga nadaya at nalinlang pagdating sa kanilang kaligtasan. At malibang sila ay iligtas ng Diyos mula sa kanilang ilusyon. Yes, sapagkat nabubuhay lang sila sa kanilang ilusyon, sila ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan at pagkasunog na may kasinungalingan sa kanilang kanang kamay. Sabi ng ating teksto, Colossus 2:6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Si Kristo po
ay hindi lamang dapat sampalatayanan bilang tagapagligtas, dapat tanggapin din siya bilang Panginoon. Ito ay isang pangaral sa mga Kristiyano. At ang force o puwersa ng pangaral na ito, ayon sa sinabi ni Apostle Paul sa church sa Colossus, ay magpatuloy sila sa kanilang sinimulan o magpatuloy ayon sa kanilang sinimulan. Pero paano ba sila nagsimula? E di sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus na Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin sa pamagitan ng pagsuko sa Kanya. Ibig sabihin sa pamagitan ng pagpapasakop ng kanilang mga sarili sa Kanyang kalooban. Ano ba ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon? Ibig sabihin, sa pamagitan ng pagpapatigil o pagtigil sa pagpapalugod sa kanilang mga sarili. Ang kanyang otoridad ay kinikilala at inaangkin na nila ngayon. At sila'y nagpapasakop sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Kinikilala nila ang gobyerno o kapamahalaan ni Kristo sa kanilang buhay. Ang kanyang mga utos ay naging kanilang tuntunin sa buhay. Pinilit sila ng kanyang pag-ibig sa isang masaya at walang pag-alinlangan na pagsunod, sapagkat ibinigay na nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Hindi na ang sarili ang nagahari. Hindi na ang sarili ang nasusunod. Hindi na ang sarili ang umiiral, kundi si Kristo na kinikilala nilang Panginoon. Marami sa mga tao ngayon nagke-claim na sila raw ay tumanggap na kay Kristo at tinanggap nila si Kristo bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Pero makikita naman ninyo sa kanilang mga buhay, wala naman talagang pagsunod. Mga sarili pa rin nilang nasusunod eh. Walang pagsuko, walang commitment. So hindi ganyan ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. Huwag tayong magkamali sa puntong ito. Ang pagbabagong ginawa ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli ay isang napaka-radikal na bagay. Ito ay isang himala ng biyaya. Ito ay isang supernatural work ng Diyos sa isang taong makasalanan. Ito ay ang pagluklok kay Kristo sa buhay. At siya na ang hari at Panginoon. At siya na siyempre nasusunod sa buhay ng taong yon. At ang gayong mga pagbabago, tandaan po natin, bibihira lang po yan. Bibihira lang po yan. Talagang bibihira. Okay. Ngayon ay ating pag-usapan itong repentance and faith sapagkat ito'y may kinalaman sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. Marami kasi hindi nakakaintindi nito at hindi nakakaunawa, mga kapatid. Kaya yan ang purpose natin, isa sa mga dahilan natin kung bakit natin tinatalakay ito. Now, last Sunday, nabanggit po natin ang paksa tungkol sa conversion. Conversion. At napag-alaman po natin ang kahulugan ng conversion. Ano ba ang conversion? Ang conversion, ang true conversion, ang saving conversion ay ang turning from sin to God in Christ. Turning from sin to God in Christ Jesus. Ang conversion ay ang pagsuko ng sarili sa Diyos at pagtigil sa pakikipaglaban sa kanyang gobyerno o kapamahalaan. Kinote ko kanina Isaiah 55 verse 7. That is the essence of conversion. Again, ang sabi roon ay talikuran ng masama ang kanyang lakad, yung kanyang daan na hindi naman daan ng Diyos. Gaya ng ginawa ng mga Israelita. Sabi doon sa Isaiah 53 verses, all we like sheep have gone astray.
Lahat tayo ay tulad ng mga tupa na naligaw at nagkanya-kanya ng mga daan. Yun, nagsarili. At ayaw nang magpasakop sa Diyos. Wala nang pagsunod sa daan ng Diyos. Yung taong makasalanan, nag-imbento siya ng sarili niyang daan at kanyang nilakaran yung sarili niyang daan. At doon nagpakaligaya siya. Ngayon ang conversion, ganito. Aalis ka na doon sa daan mo at babalik ka sa daan ng Diyos. Yun ang conversion. Talikuran ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang pag-iisip. Change of mind yun. Kaya may kinalaman sa repentance yun. Iyan ang ating tatalakayin. Repentance, because repentance basically means change of mind, pagbabago ng isip. Ang taong tunay na ligtas, nagkaroon ng pagbabago ng kanyang pag-iisip sa maraming bagay. At bumalik siya sa Panginoon. Ayon ang conversion. Bumalik sa Panginoon. Wala nang ibang dapat balikan kundi Panginoon. Wala nang matatakbuhan pa ang tao sa mundong ito upang siya'y makahanap ng kapatawaran at kapayapaan sa kanyang buhay kundi ang Panginoon. Kailangan niyang bumalik sa Panginoon. At ang pangako at maawa siya sa Kanya. Yan ang conversion. Ito'y pagbabalik loob sa Diyos. At ang pagbabalik loob ay isang right about face. It is a turning from sin and then turning to God. It is a right about face. Sa puso at kalooban na itinatakwil ang kasalanan, na itinatakwil ang sarili at ang mundo. Let me emphasize that. Ang nagbabalik loob sa Diyos, ang bumabalik sa Diyos, itinatakwil niya ang kanyang kasalanan, ang kanyang sarili, at ang sanlibutan. Ang mundo. Meron po siyang lubos na pagsuko ng sarili kay Kristo. At meron siyang lubos na pagpapasakop sa kanyang gobyerno o pamamahala. Mayroong tunay na pagsunod sa Kanya bilang Panginoon. Bigyan kundi diin yan. Ang taong tunay na kumilala kay Kristo na kanyang Panginoon, ang taong tunay na tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon, ay mayroong pagsunod. Mayroong pagsunod. Mayroong pagsunod at mayroong pagsunod sa Kanya bilang Panginoon. Pagsunod sa Kanyang mga utos, pagsunod sa Kanyang mga aral. Pag walang pagsunod, ay hindi talaga kumikilala kay Kristo bilang Panginoon. Hindi totoo na tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon. Kaya nga Panginoon susunod. Yan. Now Scripture teaches that that Jesus Christ is Lord of all. Christ demands unconditional surrender to His will. Those who live in rebellion to God's will do not have eternal life. For God opposes the proud, but shows favor to the humble. James 4:6. Again, Jesus emphasized this truth in Matthew 7:21. Ano sabi niya doon sa Matthew 7:21? Sabi niya, not everyone that saith to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, kundi sino? But he that doeth the will of my Father. You see that? Take note of that. But he that doeth the will of my Father, that is obedience. That is obedience. He that doeth the will of my Father. It is no longer the will of the sinner. It is no longer your will, not my will, but your will be done. Yun ang totoong tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon. Yun talagang kumikilala kay Jesus Christ as Lord. Gumagawa ng kalooban ng Ama. Anything short of that is not real. It's not true.
Kahit sabihin pa niya na si Jesus Christ ang kanyang Lord, tinanggap niya na si Jesus Christ sa kanyang puso na Lord, kahit wala siyang bukang bibig kundi Lord, 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 sa bibig lang yon, wala sa puso. Ibig lang sabihin niya, yung puso hindi talaga converted. Maaaring yung bibig lang ang converted, pero yung puso wala. Walang ginawa ang banal na espiritu sa puso ng taong iyon. Maliwanag po? Yan. Ang conversion po kasi mga kapatid, yan po ay bunga ng banal na espiritu sa kapanganakang muli. Basahin natin ang Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Adjust ko lang to. Titus chapter 3 please, verse number 5. Napakaliwanag ng sinasabi rito ng talatang ito tungkol sa kapanganakang muli. Ganito ang sabi. Titus chapter 3 verse 5. Alright. Ito po. Not by works of righteousness which we have done. Ang salvation, hindi yan ayon sa ating mga katwirang nagawa. Which we have done. But according to His mercy, He saved us. Awa lang talaga ng Diyos kung bakit mayroong mga makasalanang naliligtas, kung ba't tayo naligtas. Paano yon? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Regeneration, renewing. Yan po ang mga terminologies na ginamit sa banal na kasulatan. Na yan ay tumutukoy walang iba kundi sa kapanganakang muli. The new birth. Spiritual birth. You see? So I want you to notice pagbabago sa Espiritu Santo. Nakita nyo? Sa Tagalog, pagbabago. Sino may gawa ng pagbabagong yan? Espiritu Santo. Kailan nangyari ang pagbabagong yan? Sa kapanganakang muli. Doon nangyari, doon nagsimula ang pagbabago. Kaya dito makikita natin, bago mangyari ang conversion, kailangan muna ng regeneration. Hindi mo magkakaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao kung wala ang paggalaw at pagkilos ng makapangyarihang kamay ng banal na espiritu sa kapanganakang muli. Regeneration precedes conversion. Without regeneration, there can be no conversion. Conversion can only take place when the Holy Spirit works in regeneration, renewing of the heart. Another verse in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ito pa ang nagpapatunay at nagpapatibay sa aral na ito. Tagalog 2:13 ng ikalawang Tesalonika. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos. Election muna, no? Buhat ng pasimula. Kailan nangyari ang pagpili ng Diyos? Buhat pa ng pasimula. Sa ikaliligtas. Para saan ang pagpili? Para sa ikaliligtas. Sa pagpapabanal ng Espiritu, yan, regeneration yan. Renewing. At pananampalataya sa katotohanan. Nakita nyo na sa conversion ay involved ang repentance at faith. Yan. Nauna regeneration bago pagsampalataya. Hindi makapagsasampalataya ang isang makasalanan kay Kristo para maligtas kung walang pagpapabanal ng Espiritu. So yan yung pagkakasunod-sunod sa banal na kasulatan. That is the holy order penned down by the Holy Spirit in the Scriptures. At importanteng mapo na yan, mapansin yan. Una muna yung pagpapabanal ng banal na Espiritu, and then yung taong makasalanan na dati patay, binuhay ng banal na Espiritu, binigyan ng pananampalataya, kaya nakapagsampalataya, kaya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya na-convert. Regeneration. Now, pagkatapos niyan mga kapatid, tingnan natin ang ilan sa mga pangkahalatang impormasyon tungkol sa repentance and faith. Alright? Nung si Pablo po ay
nangaral, yan ang lagi niyang binibigyang diin. Gaya ng ating teksto. Testifying both to the Jews and to the Greeks, first, repentance towards God and faith towards the Lord Jesus Christ. Acts 20:21. Yan ang ating teksto kanina, di ba? Yan ang ating binasa. Yan ang palaging binibigyang diin ni Pablo. Kasama yan sa ebanghelyo na kanyang ipinangangaral, pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus. Now, ilang mga mahalagang bagay ang kailangan nating maintindihan at maunawaan tungkol sa repentance and faith. Una, ang repentance at faith, mga requirements yan ng Diyos in salvation. Para sa tama ligtas, hinihingi ng Diyos, number one, nang tayo magsisi sa Diyos. Pangalawa, sampalatayanan si Jesus Christ. Now, they are both required in the Bible. And they are inseparable. Parang release ng tren yan. Parehas yan. Okay? One cannot exist without the other. They must both exist. Hindi pwedeng faith lang. Hindi pwedeng tanggapin lang si Kristo. Na hindi nagsisisi, na hindi tinatalikuran ang masamang daan at tinatalikuran ang masamang lakad at ang masamang pag-isip. Repentance. At always notice the holy order. Inuna ang repentance and then faith. You see? Hindi pwedeng faith tapos repentance. Hindi ganoon sa Bible. Laging nauna repentance, then faith. Aside from Acts 20:21, basahin natin ang Mark chapter 1 verse 5. Mark chapter 1 verse 5. Ang sabi doon ni Jesus Christ sa unang ministeryo niya, sa unang arangkada ng kanyang ministeryo, ano agad ang mensahe ni Jesus Christ? Ito sabi niya. At inilalabas siya, Mark chapter 1 verse 15, not 5. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi, una magsisi, at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Kasama yan sa Ebanghelyo na ipinangangaral ni Jesus Christ, gaya ng sinabi sa verse 14. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napa sa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At ano ang nilalaman ng Ebanghelyo ng Diyos? Na sila'y magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Maliwanag? Kung paano ang lupa ay kailangang araruhin bago ito magkaroon ng kakayang tumanggap ng binhi, ay gayon din ang puso. Dapat matunaw bago nito tanggapin ang Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Di ba sa isang magsasaka, bago niya muna hasikan ng binhiyan, anong ginagawa niya sa lupa? Inaararo muna. Inihahanda ang pagtatamnan ng magsasaka. Araruhin niya, alisin muna yung mga damo, yung mga dumi, yung mga insekto dyan, bago niya hasikan ng binhi. Ganon din po mga kapatid sa puso na ginagawa ng Banal na Espiritu. Dapat tunawin muna Dapat bagabagin muna. Dapat durugin muna yung matigas na puso bago hasikan ng pananampalataya sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi pwedeng basta tamnan agad. You see? Kaya ang repentance at faith ay mga requirements yan ng Diyos sa kaligtasan. Pangalawa, ang repentance at faith ay hindi po synonymous. Hindi po sila magkapareho o magkatulad, kundi sila po ay dalawang magkaibang spiritual graces. Ba't natin nasabi yan? Kasi may mga nagtuturo, parehas lang daw yan. Yung sumampalataya, nagsisi. Yung nagsisi, sumampalataya.
Iisa lang daw yan. Wrong. Wala hong ganyang sinasabi ang Biblia. Kitang-kita naman sa mga tekstong binasa natin, magkaiba yan. Repentance muna, then faith. Pangatlong kaalaman, ang repentance at faith ay mga utos ng Diyos. Utos po yan. Ang pagsisisi, utos yan ng Diyos. Saan natin mababasa yan? 17:30 ng mga gawa. Acts chapter 17, verse 30. Kaya mandatory yan. Hindi yan optional. Okay? Kung gusto mo magsisi, di magsisi ka. Kung ayaw mo naman, okay lang. Basta sumampalataya ka, ayos na yon. Hindi rin naman pwedeng, kung ayaw mo sumampalataya, basta magsisi ka lang, okay na yon. Hindi, parehas na utos yan eh. Repentance, tingnan nyo. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. I'm sorry, 31 ang binabasa ko, 30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon, ipinag-uutos niya. Maliwanag? Sa mga tao na ano? Na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dak. Utos yan. Na pag hindi yan sinunod ng tao, nilalabag niya ang utos ng Diyos. At ang sino mang lumalabag sa utos ng Diyos, may karampatang kaparusahan, kamatayan. Gayun din naman ang sabi ni Jesus Christ nung siya ay nangaral during His personal earthly ministry sa Lucas 13:3, Luke 13:3. Anong sabi ni Jesus Christ doon? Malibang kayo'y mangagsisi, kayong lahat ay mga papahamak. Except ye repent, ye shall all likewise perish. Have you repented of your sins? Have you? Pag hindi ka nagsisi, ayan, maniwala ka, mga papahama ka. Seryoso ang Diyos sa kanyang banta. Ito ang mga salita ng Panginoong Sus. At hindi kailanman niya kinansila yan. Hindi mangyayari hanggat ang sanglibutang ito ay tatagal. Kahit kailan hindi po i-abolish yan ni Jesus Christ, kahit ng sanlibutang ito ay mapahamak o hanggang ang sanlibutang ito ay umiiral, ganyan pa rin ang demand ng Diyos ng lahat ng tao ay magsisi sa kanila mga kasalanan. Talikuran, layuan, itakwil ng masama ang kanyang lakad. Magbalik loob sa Diyos. Ang repentance ay absolute at kinakailangan kung makikipagpayapa ang isang makasalanan sa Diyos. Kung nais niya ng kapayapaan, kung nais niyang makipagpayapa sa Diyos, isuko niya ng kanyang sarili. Basahin natin Isaiah chapter 27, verse 5. Isaiah chapter 27, verse 5. O manghawak sana siya sa aking lakas, upang siya'y makipagpayapaan sa akin. Peace with God. Katulad yan ang sinisigaw at ipinapahayag at inaanunsyo ng ating gobyerno sa mga rebelde. Makipagpayapaan kayo sa gobyerno. Peace with the government. And how? By surrendering their arms to the government. Ganun din ang Diyos. Parang Diyos, hindi na magalit. Para yung kanyang bantang kapahamakan o kahatulan ay kanyang isuspindi na. Tandaan mo, habang ikaw'y nasa kasalanan, galit ang Diyos sa iyo. Galit ang Diyos sa iyo. Pag hindi ka nagsisi at sumuko sa Diyos, itutuloy niya galit. Mauwi yan sa iyong kapahamakan dun sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka ba nababahala niyan? Mananatili ka pa rin ba sa iyong kagustuhan, sa iyong sarili? Babaliwalain mo ang mga banta, ang mga paalala, mga pangaral, mga utos ng Diyos? Ganyan ba talaga kamahal mo sarili mo kaysa sa Diyos?
Ayaw mo makinig, ayaw mo sumuko, ayaw mo sumunod. Ikaw din. Wala nang atrasan, wala nang pagbabago pagka nandun na sa walang hanggang kapahamakan at katulan. Hindi na mababago yun. Forever na yun eh. Gaganti ang Diyos sa mga tampalasan, sa mga nagbaliwala sa Kanya, sa mga humamak ng Kanyang kautusan at pinagtawanan ng Kanyang anak, hinamak ang Kanyang bugtong na anak, gaganti at gaganti ang Diyos. Ang repentance ay absolute. And it is necessary for peace with God. Sapagkat ang repentance ay ang pagbaba o pagsuko ng mga armas ng rebelyon laban sa Diyos. Ang repentance ay hindi nakakapagligtas, gayunpaman walang sino mang makasalanan ng maliligtas kung walang repentance. Walang sino man ang nakapagliligtas kundi si Kristo lamang. Yan ang ating ipinangangaral. Pero ang pusong hindi nagsisisi ay hindi humaaring tanggapin si Kristo. Kailangan muna niyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Kung ang repentance ay utos ng Diyos, ganun din ang faith. Yung pagsampalataya, utos din yan. Basahin natin. Unang Juan 3:23. 1 John chapter 3 verse 23. Pakinggan nyo. 3:23 ng unang Juan. At ito ang kanyang utos. Maliwanag, utos. Ano yung utos? Na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. You see? Utos yan eh. At tayo mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Kaya dyan natin makikita, dahil ito'y utos, ang totoong na-regenerate ay susunod sa utos. Ayan. Tingnan nyo paano susunod. Paano makakasunod sa utos. Ezekiel Kabanata 36. Yun, dito nyo makikita yung kahalagahan ng kapanganakang muli. Kasi kung walang kapanganakang muli, kung hindi mangyayari, walang mangyayaring pagsunod kahit kailan. Wala. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ito, dito natin makikita paano isinasagawa ang kapanganakang muli. Anong nangyayari sa isang taong nakaranas ng kapanganakang muli? Ganito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Babaguhin na yung puso. Yung dating pusong masama, marumi, matigas, walang damdamin, malamig, babaguhin. At anong klaseng puso ang ipapalit? At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Bato. Ganyan ang tao, bato. Sintigas ng bato ang puso. Matigas. Ayaw makinig, ayaw sumunod. Malamig. Di ba ang bato malamig? Walang pakiramdam para sa Diyos. Walang damdamin, walang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Pangatlo, hindi mahulma, matigas eh. Hindi mapasunod, matigas. Kaya yung batong puso na yan, dapat talaga alisin yan. At sinong gagawa? Diyos. Kaya ba ng tao yan? Hindi. Diyos lang makakagawa niyan. Sa pamagitan ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Malambot na, pliable na, easy to be molded, easy to be formed. Meron ng conformity to the will of God.
Kasi malambot na eh. Oo, naway habang pinaliliwanag natin to, habang itinuturo, ipinangangaral to, sana makita mo, sana ipakita sa iyo ng Diyos ang tunay na kondisyon o kalalagayan ng iyong puso ngayong umaga. Tanungin kita, matigas pa rin ba ang puso mo? Na hanggang ngayon kay tumututol pa rin at hindi nakikinig, hindi sumusunod? O malambot na? Kaya kung matigas pa rin, anong gagawin mo? Kaya mo lang ganyan? Ba't hindi mo hilingin sa Panginoon? Nabasa mo yan, ang Diyos pala ang gumagawa ng ganyan. Diyos pala ang nag-aalis ng pusong bato at siya palang nagbibigay ng pusong laman. Bakit hindi mo hilingin ngayon sa Diyos na gawin yan sa iyo? Do you care? Do you care for your soul? Hangarin mo bang ikay maligtas? To be delivered from your sin, from your slaving sin, and be set free by the Lord Jesus Christ. Ayaw mo ba nun? Ba't di mo hilingin? Lord, change my heart. This so cold, so hard as steel, hard as stone, change it. Change it. O naway bigyan ka ng Diyos ng ganyang damdamin ngayon. Panalangin ko. Sana'y durugin na ng Diyos ang puso mo. Durugin, gawing pulbos. Nakita natin mga kapatid, ito munang gagawin ng Diyos sa regeneration. Ito pa, verse 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Ayun na. Ayun na ang Holy Spirit, mag-work na sa buhay ng taong yon. Ano magiging result? Ito, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Ayun na, di ba may pagsunod na? At inyong iingatan ang aking mga kahatulan. At isasagawa. Ayun ang pagsunod. Gagawin na. Meron ng willingness. May desire na. May joy na na sumunod sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pagpanggap kay Kristo bilang Panginoon. Wala nang reservation pa. Wala nang patumpik-tumpik pa. Hindi na nagdadalawang isip pa. Susunod na. Kasi palatandaan niya na meron na talagang ginawa ang banal na Espiritu sa puso. Nyo? Kaya maraming nagkiklaim, save daw sila. Wala namang pagsunod. Ano yung paniniwala nila? Ano yung sampalataya nila? Dito lang yan. Hindi naman umabot dito eh. The miracle of grace has never been wrought by the Holy Spirit in their hearts. Although they claim, they profess that they believe in Jesus Christ as their Savior, that Jesus Christ died on the cross for their sin, but there is no obedience. Walang pagsunod, walang respeto sa kanyang mga kautusan, walang pagpapasakop sa kanyang mga aral, tinatakwil ang mga aral ni Kristo. Yung doctrines of grace, tinatakwil eh. Tapos sasabihin saved, may pananampalataya. Sino may sabi sa inyo? Anong klaseng pananampalatayan? Walang pagsunod, walang pagpapasakop kay Kristo at sa kanyang mga aral. Tinatakwil yung doctrines of grace, mga aral ni Kristo yan eh. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Ako nagtataka dito sa mga so-called sovereign gracer eh. Tinuturo yan. Sabi nila, basta lang sumampalataya kay Kristo in His death, burial, and resurrection. Kahit hindi maniwala sa mga aral ni Kristo, save yan. Anong klaseng turo yan? Niloloko niyo mga tao. Kayo pa ha? Kayo pa ang nagbibigay ng assurance sa kanila na save sila ha? Ang galing ninyo. Dapat Bible ang magbibigay ng assurance. Tingnan nyo sa Bible kung ang kanilang kaligtasan ay tama. Salang-sala sa turo ng Panginoon, salang-sala sa turo ng Biblia. Di bali na raw kung maniwala o hindi sa mga aral ni Kristo. Ang importante,
tinanggap si Kristo, sumampalatay kay Kristo, ayos na ang buto-buto. Ang mahalaga, sumampalataya. Yun nga pinag-aaralan natin dito eh. Ano ba ang essence? Ano ba ang nature ng true faith? Nakikilala kasi yan sa bunga. Sa bunga tayo magbabatay. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Nakikilala ang puno sa kanyang bunga. Yung bang pagtakwil kay Kristo, bunga yan ang tunay na pananampalataya? Yung bang pagtakwil sa kanyang araw at ayaw paniwalaan, yan ba ang totoong saving faith? Walang pagpapasakop eh. Nakikipag-contest pa, nakikipaglaban pa, nakikipag-argumento pa sa aral ni Kristo eh. See? Save yun? Saan nyo naman nabasa sa Bible yung ganon? Sige nga, magpakita kayo ng example na yung nagtatakwil at ayaw maniwala sa mga katuruan ni Kristo, save pa rin yun. Saan? Anong sitas? Anong verse? Tayo, pakikita natin na ang taong may tunay na pagsunod, yun ang tunay na save. Yung hindi sumusunod, hindi. For God's sake, huwag tayo magturo ng kasinungalingan, ha? Punta na tayo sa... So, maliwanag yan, no? May pagsunod. Pagka talagang nakaranas ng tunay na kapanganakang muli. Ito pa, Hebrews chapter 8. Pero pa, hindi lang nag-iisa yan. Ito, Hebrews chapter 8, in verse 10. Basahin ko sa Tagalog. Parehas tong prinsipyong ito, Ezekiel 36:26 and 27. At Hebrews chapter 8, verse 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Bagamat ito'y covenant ng Diyos sa Israel, pero yung prinsipyo kung paano sila babaguhin ng Diyos, the same sa atin din, sa mga hentil. Walang pagkakaiba. Sabi dito, pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Pagka ba nilagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa iyong pag-iisip at isinulat sa iyong puso, hindi ka susunod? Kaya nga sinigurado na ng Diyos na susunod yan eh. Kaya nga inilagay niya na eh. Isinulat niya eh sa puso para nga sumunod eh. Tapos hindi pa rin susunod. Isa, ibig sabihin niya, pag hindi sumunod, hindi talaga inilagay ng Diyos yung kanyang kautusan sa kanilang mga puso. Tama? Sinigurado na nga ng Diyos eh. Para sumunod, ilalagay niya ang kanyang kautusan sa kanilang pag-iisip. Para magpasakop at sumunod, isusulat niya ang kanyang mga kautusan sa kanilang mga puso. Ewan ko lang kung hindi ka pa sumunod dyan. Tama? Tama ba tayo? Yan ang tunay na pananampalataya, mga kapatid. Bagamat ang repentance, gayon pa man, ay utos, repentance at faith ay utos na dapat sundin, pero hindi ibig sabihin ng kaligtasan ay ayon sa pagsunod natin sa kautusan. Gusto kong linawin yan, ha? Hindi tayo nagtuturo na ang kaligtasan ay nakadepende sa pagsunod natin sa mga utos ng Diyos. Mamaya paliliwanag pa natin yan. Ang kaligtasan natin ay nakadepende sa ginawang pagsunod ni Jesus Christ. Yan. Unawan nyo? Pang-apat, ang repentance at faith ay product o bunga ng regeneration. Yan ay mga kaloob ng Diyos. Hindi ho yan galing sa tao. At hindi po yan malilikha ng tao. Kaloob ng Diyos yan. Tingnan natin repentance kung kanino galing. Sa mga Hudyo, mga Gawa, Kabanata 5, talatang 31. Acts chapter 5, verse 31.
Siyang pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Sino po ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Upang magbigay ng pagsisisi. Kanino? Sa Israel. Sino nagbibigay? Ang Diyos. Sa pamagitan ng prinsipe at tagapagligtas. Yan. Kaya, gift. Upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon, sa Israel lang ba? Paano sa mga hintil? Ganun din sa mga hintil. Basahin natin, 11:18 ng mga gawa. 11:18, 11:18. At nang marinig nila ang mga bagay na ito ay nagsitahimik sila. Nung nagkwento na si Apostol Pedro tungkol sa nangyari sa mga hintil, sa sambahayan ni Cornelius, yan ang konteksto niyan, na na-convert ang mga Gentiles, hindi lang mga Hudyo ang nasave, pati mga Gentiles. Kaya nung nalaman nila, nabalitaan nila yan, niluwalhati nilang Diyos na sinasabi, kung gayoy, ito ang kanilang analysis na pagtanto nila. Kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Kita nyo, bigay ng Diyos, galing sa Diyos. Hindi po makapagsisisi ang tao hanggat hindi siya binibigyan ng Diyos ng pagsisisi. Kaya ba natin paliwanag yan kung bakit ang tao hindi niya magagawang magsisi sa sarili niya? Yes. Bakit? Kasi ang tao, hindi naman niya mababago sarili niya. Ang makasalanan, makasalanan. At ang tao, wala siyang desire na ipagpalit niya ang pag-ibig niya at kaligayahan niya sa kasalanan sa pag-ibig kay Kristo. Ang taong nag-i-enjoy sa kasamaan, sa kasalanan ginagawa niya, hindi niya iwan yan. Masaya siya dyan eh. Kahit sabi mo pang masama yan, may parusa ang Diyos dyan. Ano, pakialam mo? Pakialam mo buhay mo. Gagalit pa sa iya. Pero pag binagabag ng Diyos yan, luluha yan, iiyak yan sa Diyos. Ay makikita niya kung gaano siya kasama. Magsisisi siya. At kaya naman siya magsisisi, binigyan na nga ng Diyos ng pagsisisi. Ibig sabihin, kakayahan. Kakayahang, talikuran, kamuhian, kasuklaman, ikalungkot ang kanyang mga nagagawang kasalanan. Kaloob. How about yung faith? Ganun din. Ephesians chapter 2 verse 8. Hindi po galing sa tao yan. Hindi po katutubo sa tao yan. Yan ay mga supernatural fruit ng regeneration. Galing yan sa Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 2 verse 8. 2:8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y, yung salitang ito'y mas malapit sa salitang pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Faith is the gift of God. 2 Peter chapter 1 verse 1, another verse to prove na ang faith hindi galing sa Diyos. Na ang faith ay hindi galing sa tao kundi sa Diyos. I repeat, ang faith ay kaloob ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu sa isang taong makasalanan na kanyang ililigtas. 2 Peter 1:1, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansin yung salitang nagsipagkamit, obtained, or tumanggap. Ay, saan galing yun? Hindi galing sa Diyos. Kaya nga kanina nga mga kapatid, alam niyo pagka tayo aawit ng mga awiting makalangit at spiritual, namnamin niyo ho yung mensahe, yung message. Kanina, inawit natin yung I know whom I have believed. Nung ako'y Arminian, kinakanta namin to eh.
Ngayon ko lang na-realize na nung kinakanta namin to, hindi namin naiintindihan. Tingnan nyo ha, 73, kinanta natin kanina to, I know whom I have believed. Isinulat ito ni D.W. Whittle, 1840 to 1901. Nabuhay siya noong 1840, namatay 1901. Nilapatan ng musika ni James McGrahan, na nabuhay noong 1840 at namatay noong 1907. Basahin niyo yung verses 2 and 3. Stanza 2 and 3. Hindi niya alam. Ano yung mga hindi niya alam? Una sa stanza 1, yung grace ng Panginoon. Paano isinagawa yun sa Kanya ng Diyos. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. Tataka siya eh. O paano ang isang makasalanan na tulad niya, nag-work yung grace, yung saving grace ng Diyos sa kanyang buhay. Now, stanza 2. I know not how this saving faith to me He did impart. 73. Doon sa mga page 73, song number 73. See? Hindi niya ma-explain saan galing ang saving faith na yan. Oh. Included me, yes. Oh, in-impart, di ba? O sino nag-impart? Sino nagsalin? Sino nagbigay? Eh di ang Diyos. Ayon sa nabasa natin mga talata. Nor how believing in His word. Tataka siya paano siya nakapagsampalataya, naniwala sa salita ng Diyos. Tataka siya, paano niya nagawa yun? At nagdulot, sabi diyan, nag-wrought peace within my heart. Eh kung paniniwala niya, galing sa tao yan. Hindi na siya magtataka. Sa akin galing yan eh. Dahil sa akin, tinanggap ko si Kristo. Sumampalataya ako. Kaya naligtas ako. Dali lang intindihin yan. Ba't may mga patanong-tanong pa kayo? Simple-simple. Tinanggap ko. Pinapasok ko sa aking puso. Diligtas ako. May patanong-tanong pa kayo. Tataka pa kayo. Tayo yung taong gano'n, ano? Arminian kasi yung gano'n. Arminian. Ito, tingin ko to, sovereign gracer to eh. Stanza 3. I know not how the Spirit moves. Oh. Kasi ang regeneration, new birth, inihalin tulad yan ng Panginoon sa Kristo sa hangin. Sa John chapter 3, verse 6 and 7, umiipang hangin, pero hindi mo alam saan galing. Yan. Mysterious. No. Ganun ang regeneration. Mysterious. You cannot explain bakit nangyari, papaano nangyari. Ang isang katulad mong taong masama, matigas, ay nabago at napasunod ng Diyos. How can you explain that? Sa Arminian, dali explain yan eh. Ay, siyempre, ako'y nakinig, naintindihan ko, naniwala ako, kaya binago niya ako. Ganon ang mga Arminian. Tuloy. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin. Nagtataka siya, paano siya na-convince sa kanyang mga kasalanan? Convincing men of sin. Nor how believing in His word. Paano ko revealing Jesus through the word, creating faith in Him. Ito yung paniniwala niya, yung faith niya, hindi sa kanya galing, kinreate yun ng Holy Spirit para siya ay makapag-believe kay Jesus Christ. This is sovereign grace. That is not Arminianism. It is sovereign grace. Effectual call yan. Ang repentance at faith ay product o bunga ng regeneration. Finally, mga kapatid, last, may part 4 pa pala tayo. Last, ang repentance at faith, listen to this, ay mga paraan ng kaligtasan. Hindi po sila mga kondisyon ng kaligtasan. Na gaya ng itinuturo ng mga Arminians. Pastor, anong ibig niyong sabihin?
Paliwanag natin yan. Kung ang dalawa ay mga kondisyon kasi ng kaligtasan, ang makasalanan ang siyang gagawa ng mga kondisyon sa kanyang sarili. Okay? At ang kaligtasan ay, sa isang bahagi, ay gawain ng makasalanan. You see? Kung ang repentance at faith ay kondisyon, di ito pala isang bagay na gagawin ng isang taong makasalanan sa sarili niya. Kaya mangyayari niyan, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang sarili. Mangyayari yan, ang kaligtasan ay kooperasyon ng Diyos at ng tao. Hindi ho ganyan ang tinuturo sa Bible. Kasi po mga kapatid, nakita natin na ang pagsisisi at pananampalataya ay kaloob. Ang pagsisisi at pananampalataya ay paraan ng kaligtasan, at dahil ang paraan ay mga kaloob ng Diyos, sa makatuwid, ang kaligtasan ay ganap na ayon sa effectual at irresistible grace ng Diyos. Pag naintindihan mo na ang pagsisisi at pananampalatay kaloob ng Diyos, hindi ito sa iyo. It is not of yourselves. Napakaliwanag ng Ephesians 2:8a. Kundi it is by the grace of God, not of works. It's not of your own works. If ever, listen, nakapagsisi ka at nakapagsampalataya, tandaan mo, yan ay hindi mo kagagawan ng Diyos yan. Kaya hindi pwedeng tawaging kondisyon. Means. At hindi lang ho tayo nag-iisa sa paniniwalang yan. Basahin ko sa inyong sinabi ni Brother Arthur Pink sa kanyang subject na foreknowledge. Listen. God's Word, dito ko na basahin to. Ayan. Surely God's Word is plain enough in teaching that believing is not a meritorious act, even repentance. It affirms that Christians are a people who have believed through grace. Acts 18:27. Basahin natin yan. Paano nakapagsampalataya? Kasama na rin yung repentance sa explanation niya. Kasi parehas na ang repentance at saka faith ay gifts. Ang sabi dito sa Acts 18:27, paano nakapagsampalatayang tao? Through grace. Kaya talagang ang salvation kahit kailan, palaging magiging by grace. By grace, by grace. Walang halong works ng tao. Wala whatsoever. Maski na yung repentance niya at saka faith niya, gawa pa rin ng Diyos yan. Kahit na ang repentance ay faith ay utos na dapat gawin at sundin ng tao, pero in the end, hindi pa rin yan galing sa Diyos o galing sa tao, hindi ang kagagawan ng tao, kundi kagagawan pa rin yan ng Diyos. Maliwanag? Acts 18:27. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much, who had believed through grace. In other words, kung walang grace, hindi magbibilib ang tao. Ngayon, kung ang faith ay through grace, therefore, ang faith cannot be meritorious. Tuloy ko basa. Sabi niya, it affirms that Christians are a people who have believed through grace. Acts 18:27. If then they have believed through grace, there is absolutely nothing meritorious about believing. And if nothing meritorious, it could not be the ground or cause which move God to choose them. Or in other words, which move God to save them. Naintindihan ba natin? Naroon niyo ba? Ito lang yung mga kapatid eh.
wag nating sasabihin, ni wag nating iisipin na kaya tayo naligtas dahil may ginawa tayo kay Kristo. Otherwise, magiging batayan yan ng iyong kaligtasan. Naligtas ka dahil sa ginawa mo kay Kristo. At hindi na yung dahil sa may ginawa si Kristo sa iyo. Yan ang napansin ko mga kapatid. Matagal ko nang napapansin yan. Sa tuwing ako'y makikinig sa testimony ng mga Armenians kung paano sila nasave. Ang lagi nilang binibigyang diin at ipinangangalandakan kung ano yung ginawa nila kay Kristo. Kaya sila naligtas. Kaya ang merito sa kanila. You see? Hindi kay Kristo. Ako'y naligtas dahil tinanggap ko siya sa aking puso. Ako'y naligtas sapagkat ako'y nagsisi at sumampalataya kay Kristo. Ako'y naligtas dahil ako'y nananalig kay Kristo na siyang namatay sa krus para sa akin. Ako'y naligtas dahil sa ginawa kong ganito, ginawa kong ganyan, ganon, ganyan, ganyan. Dahil sa akin, kaya ako'y naligtas. Utas ka, hindi ka ligtas. Di ikaw na palang tagapagligtas, hindi si Kristo. Ako, tatanungin nyo, paano ako naligtas? Ako ba saved na? Yes, absolutely. Paano ako naligtas? Simple lang ho. Naligtas ako dahil sa awa at biyaya ng Diyos sa akin. Period. Dalawa lang. Biyaya at awa ng Diyos. At Diyos ang lahat na gumawa dahil sa kanyang awa at biyaya para sa aking kaligtasan. Una, hinirang niya ako. Pangalawa, tinubos ako ng anak. Pangatlo, isinagawa ng Banal na Espiritu ang aking kapanganakan. Lahat sila ang gumawa ng aking kaligtasan. Wala akong bahagi. Kahit ako'y nakapagsisi sa aking mga kasalanan, nagawa ko yon bilang pagsunod sa utos, kahit ako'y nakapagsampalatay kay Kristo, kaya ako'y nagkaroon buhay na walang hanggan, pero hindi ko sinasabing kagagawan ko yon. Lahat yan ay kaloob sa akin ng Diyos. Kaya sa Kanya pa rin ang kapurihan at kaluwalhatian, hindi sa akin. Wala akong naging bahagi. Hindi ko kini-claim na yung repentance na nagawa ko at yung pananampalatay kay Kristo, kagagawan ko. Kaya mag-iingat po kayo. Pagka alam mo talaga ang katuruan ng Biblia, malalaman mo kung sino talaga ang totoong save at kung sino hindi. Mali mga sinasabi, wala sa Bible Kontra siya tinuturo ni Kristo Kaya paano masasabing save yan? At ayoko naman maging sinungaling sa kanila, save ka nga. Nilulukuhin ko sila. Niloloko na nga nila sarili nila, lulukuhin ko pa. Hindi ba dapat paliwanag ko kung yung tama, kung yung totoo? Bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Hindi yung tayo pa magbibigay sa kanila assurance, hindi, save yan, mga Armenia, save yan. Bihira ka. Ikaw pa naging banal na spirit, ikaw pa nagbigay na assurance Kaya yan ang dahil mga kapatid, kung bakit matindi tayo sa pagtuturo ng doctrines of grace. Kasi yan lamang po ang magpapaliwanag ng tamang kaparaanan ng kaligtasan. Mas lalo kong naintindihan ang aking kaligtasan nung ipinaunawa sa akin ng Diyos yung doctrines of grace. Kaya nalaman ko hindi ako saved okay Armenian Dahil sa doctrines of grace. Mali pa lang salvation ko. Kaya purihin ng Panginoon, naliwanagan ako dyan. Pinaunawa niya sa akin. Tandaan niyo, ang doctrines of grace, yan ang mag-explain ng tamang kaparaanan ng kaligtasan. Wala nang iba. Doctrines of grace. Oo, hindi yan ang gospel na nakapagliligtas. Ibig sabihin, kahit maniwala ka dyan, hindi guarantee na ikay saved. Pero, hindi ibig sabihin na hindi mo na ituturo yan. Yan nga magpapaliwanag kung paano ang tao masisave. Hindi naiintindihan yan ng mga nagsasabing sila'y sovereign grace. Lito sila, confused. Hindi na nila alam kung saan lulugar yung pinaniniwalaan kuno nilang doctrines of grace at ano silbi niyan.
Confused sila eh. Parang lumalabas sa kanila, hindi na kaila ituro. Baliwala. Maniwala ka man dyan o hindi, basta ang importante, sumampalataya ka kay Kristo, nagbilib ka sa kanyang death, burial, and resurrection. Okay na yun, save ka na. Ako mga kapatid, ito talagang lagi kong sasabihin to. Nung ako'y Armenian, hindi ako saved. Mali ang itinuro sa akin, maling kaparaanan, maling aral ng kaligtasan. Maling ebanghelyo, maling Kristo ang aking sinampalatayanan. Mali. Tinanggap ko si Kristo quote and unquote, 8 taong gulang ako. 7 taon na akong nagpapastor, hindi pa pala ako saved. 7 taon na akong nagpapastor as a Bible Baptist pastor, preacher, pero hindi ko pa pala kilala ang Diyos. What a sad discovery, but praise God, salamat, pinaunawa niya sa akin. Ngayon, bakit ko nasabi yan? Paano ko nasabi hindi ko kilala ang Diyos? Kasi hindi ko alam na ang Diyos pala sovereign God. Nung naliwanagan ako dyan, ang bira mga kapatid, nalula ako sa Diyos, natakot ako sa Diyos. First time kong maramdaman yun, yung tinatawag na the fear of the Lord. Nung makilala ko ang Diyos bilang soberanong Diyos, sovereign God. Ngayon, kung hindi ko pa pala nasabi yung sarili ko, Panginoon, hindi ko pa pala kilala, paano ako naligtas? Kung hindi ko pala kilala yung Diyos na sinampalatayanan ko. Kaya doon ko na-confirm, di ako saved. But, let me tell you this, hindi ako na-saved dahil naniwala ako sa doctrines of grace. At hindi kailanman itinuturo natin na para masave ang isang tao, dapat maniwala siya sa doctrines of grace. Kahit maniwala ka pa, kahit saksak mo pa sa baga mo yan, hindi yan makapagliligtas sa iyo, kundi si Jesucristo. Ang sinasabi natin ganito, ang taong totoong saved, paniniwalaan niya ang doctrines of grace. I-enjoy niya yan, ma-appreciate niya yan, yan ang magbibigay sa kanya ng kaliwanagan tungkol sa kaligtasan na nangyari, hindi mangyayari, nangyari na sa kanya. Lalong lumiwanag sa kanya ang paksa ng kaligtasan, ang aral ng kaligtasan. Yun. Naurahan po natin mga kapatid. So, tapusin ko ito sa ganito, no? Nakita natin na kailangan mag-repent ang tao. Para ano? Para makatamo siya ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga, repentance towards God. Dahil yung makasalanang binagabag ng Banal Espiritu, pinaunawa na sa kanyang mga kasalanan at karumihan at kasamaan, nakaramdam na siya ng kabigatan ng kanyang mga kasalanan at kahihiyan sa Diyos, hiyang-hiya na siya, ngayon nagre-repent na, nagsisisi. At ngayon nagsisisi na siya, anong gagawin ng Diyos? Di pa tatawarin siya. Acts 2:38. Acts chapter 2 verse 38. Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for what? For the remission of sins, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang repentance. Requirement ng Diyos yan. Siyempre nga naman, paano niya patatawarin yung taong hindi naman nagsisisi? Hindi naman umaamin? Hindi naman niya tinatanggap na siya'y makasalanan, nakagawa siya ng mga katitisuran, ng offenses, laban sa Diyos? Dapat ma-realize niya, kilalanin niya, aminin niya sa harapan ng Diyos. Agree with God. Yun ang ibig sabihin ng confess. Repent, change of mind. Magbago na siya ng kanyang pag-iisip na mali talaga siya, tama ang Diyos. Mark 1:4. Mark 1:4. Mark 1:4. Ito yung reason kung bakit si John the Baptist ay nagbabaptize. Baptism unto repentance ang tawag dyan. O baptism of repentance. Verse 4, John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance. For what? For what reason? For the remission
of sins. Pangalawa, kailangan sumampalataya upang makatamo naman ng buhay na walang hanggan. Yan ang requirement para sa isang taong nais ng buhay na walang hanggan, sumampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Verse 36 of John 3. Kanina binanggit ko, kinote ko ang 16. Verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. John chapter 5, verse 24. John 5, last verse. John 5:24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into judgment, but is passed from death unto life. You see the order? Blessed order, the holy order. Kailangan forgiveness of sin muna bago niya bigyan ng eternal life. Hindi naman pwedeng bigyan ng eternal life na wala namang forgiveness of sin. At wala namang mangyayari, hindi pwedeng forgiveness of sin kung wala repentance. Hindi siya willing talikuran ang kanyang masamang daan at layuan ang kanyang masamang pag-iisip at manumbalik sa Diyos. Hindi pwede yun. Lalapit na lang basta kay Jesus Christ, kikilalaan niyang Savior, paliligtas siya mula sa impyerno. Yapos-yapos naman ang kasalanan. Hindi naman niya matalikuran ang kanyang sarili. Naku, sarili pa rin nasusunod eh. At umiibig pa rin sa kamunduhan. Hindi pwedeng iligtas ni Jesus Christ yun. Yan ang mga terms and conditions ng Diyos. Are you willing to comply? Are you willing? Huwag mong lokohin, huwag mong dayain ang iyong sarili. Nasa harap tayo ng salita o banal na salita ng Diyos. Sana makita mong sarili mo sa harapan ng Diyos. Bagabaging kanawa ng Panginoon. Manalangin tayo. Tutuloy natin ito mamayang gabi. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Napakaliwanag po ng iyong aral, Panginoon. Napakaganda, talagang puro, dalisay at banal. Salamat, napakapalad namin na kami kalugdan niyo na ipaunawa sa amin ang mga aral na ito. Salamat sa banal na Espiritu na nasa amin, na siyang nag-guide sa amin into all truth. Pagpalain niyo pong napakagandang mensahe, Panginoong Diyos. Gamitin niyo sa ikaliligtas ng sino mang nakinig at nakatunghay ng iyong mga salita. Bagabagin niyo ang kanilang mga puso. Sana'y sumunod sila sa utos ninyo na sila'y mga agsisi sa kanilang mga kasalanan. Talikuran nila ito, layuan, at magbaliklog sa inyo sa pamagitan ni Jesucristo at kilalanan na nila mula ngayon. Hindi lamang bilang kanilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagliligtas na ginawa niyo sa amin. Napakabuti ninyo. Pinakita niyo sa amin na wala kaming naging bahagi sa aming kaligtasan. Wala. Lahat ay batay lang sa inyong biyaya. Wala kaming namerito, wala kaming nagawa para maging karapat-dapat sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa amin. Lahat kayo ang may gawa, maging ang aming pagsisisi at pananampalataya, kayo rin po ang may gawa. Salamat. Salamat sa dakilang kaligtasan ito
Purihin kayo, Panginoong Diyos. Kaya panalangin din namin ang mga mahal namin sa buhay, gawin niyo rin sa kanila ang ginawa niyo sa amin. Maawa kayo sa kanila, O Diyos. Iligtas niyo rin sila. Buhayin niyo sila upang sila ay makapakinig ng iyong mga salita, upang sila ay bumangon at lumakad patungo sa Panginoong Hesus, upang magawa nilang pagsisihan at talikuran ng kanilang mga kasalanan at sundin na nila kayo sa kanilang buhay. Maawa kayo, O Diyos, sa aming pamilya, maging ito man ay mga magulang, mga asawa, mga kapatid, mga anak. Ipinapanalangin namin ang kanilang salvation. Patuloy kaming pagpalain, patuloy kaming biyayaan pang makaunawa ng iyong mga aral, ng iyong mga salita. Tulungan niyo kaming maging tapat at masunurin sa inyong mga utos at gumagawa ng inyong kalooban habang kami nabubuhay. Purihin kayo, Diyos. Salamat po. Dakila kayo. Kamangha-mangha ang inyong mga gawa sa aming buhay. Salamat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. Pero mayroon pa mamaya. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.